Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na po tayo ngayon sa Home chapter 10. At ang akin pong share dito po sa verses 1 to 3 at sinasabi nga po sa talatang ito, sina Tola at Jair. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Pua at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Isakar, ang nagligtas sa Israel sa pagkaalipin. Tumira siya sa Samir sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel, at ang namatay ay inilibing siya sa Samir. Ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga Gilead, at siya ay naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen po. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 10 verse 4 to 5. At siya'y may 30 anak na sumasakay sa 30 asno, at sila'y may 30 bayan na tinatawag na Habot Jairo. Hanggang sa araw na ito, nangasa lupain ng Galaad, at namatay si Jair at inilibing sa Kamon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 10 verse 6 to 7. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan lamang kay Yahweh, sapagkat sila'y sumamba sa mga Baal at ang mga Astarot, mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Dahil dito nagay sa kanila si Yahweh, at hinayaan silang masakop ng mga Ammonita at ang mga Filisteo. Amen. Nababasahin ko po, Hukom chapter 10, verse 8 to 9. At kanilang pinahirapan at pinaghati ang mag-aanak ni Israel ng taong yaon. 18 taong pinaghati ang lahat ng mag-aanak ni Israel na nang-asa dakoroon nag-Jordan sa lupay ng mag-Amerheo na nasa Galaad. At ang mag-aanak ni Ammon ay tumawid sa Jordan upang lumaban naman sa Juda at sa Benjamin at sa sangbahayan ni Ephraim, na ano pat ang Israel totoong pinapaghinagpis. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Hukom Kapitulo 10, versikulo 10 hanggang 12. Ito po ang sinasabi. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, nagkasala kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipto, Amoreo, Ammonita, Filisteo, Sidonyo, Amalekita at mga Maonita, humingi kayo ng saklulo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tilikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 10 verse 13 to 15. Pero tumalikod kayo sa akin at sumamba sa ibang mga Diyos, kaya ngayon hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga Diyos na pinili ninyo na sambahin? Sila na lang ang magligtas sa inyo sa oras ng iyong kagipitan. Pero sinabi nila sa Panginoon, nagkasala po kami sa inyo, kaya gawin niyo ang gusto niyong gawin sa amin. Pero maawa po kayo, iligtas niyo po kami ngayon. Yun lang po, bahay ng Diyos. God bless.
Magandang pagpapalang mga po sa ating lahat. Ang aking pababasahin matatagpuan sa Hukom, chapter 10, verses 16 to 18. Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Dumating ang araw na naghanda sa pakikidigma ang mga Amonita laban sa mga Israelita. Ang mga Amonita ay ang kampo sa Gilead. Sa Mispa naman ang mga Israelita. Nag-usap ang mga taga-Gilead at lahat ng taga-roon kung sino ang mangunguna sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita ay siya nating kikilalaning pinuno ng buong Gilead. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise the Holy, thank you, Amen. God bless po.